Ano-ano nga ba pagkakaiba itong dalawang gwapo sa likod natin? I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. Bago muna tayo mag-start mga ka-riders, ang location po natin ay dito lamang po sa Royce Group, Don Phillips Marketing Corporation. Dito lamang po ito along Quezon Avenue, Santo Angel Sur, Santa Cruz, Laguna. Malapit lang po sa 7-Eleven. So, sa mga hindi naman po makakapasyal dito, ayan, meron po silang contact numbers in case na may mga katanungan po kayo, naghahanap ng mga units. Ayan po, 0933-829-7863. Or pwede rin po kayong magtanong sa kanilang Facebook account na Don Phillips Santa Cruz, Laguna. Kung ang pinagpipilian nyo po sa pagbili ng inyong bagong scooter ay etong Bergman EX 125 or ito naman pong bagong labas na Bergman 15 or ito po yung 150cc. Kaya bibigyan ko po kayo ng idea sa presyo, sa specs at sa looks kung ano-ano nga ba ang pagkakaiba. Malakas talaga maka-attract ang mga scooters ng Suzuki dahil dito sa kanyang dimension. Syempre yung kulay malaking factor po yan, at saka yung bulkiness, ang laki niya tignan. Although 125 at 150cc lamang po yan, para ka na rin naka big bike pag sakay ka nito. Sa mga available na kulay, dito po sa Bergman 15 dalawang kulay lang po ang available. Meron nga po siyang pearlescent white at pearlescent black. At dito naman po sa Bergman EX 125, tatlong kulay pong available. Ito pong nasa harap natin, yan po yung metallic royal bronze. Meron din po itong metallic matte black and metallic matte platinum silver. Hanap nyo po ay pang araw-araw, pang formal, pang desenting lakad. Bagay na bagay po sa inyo itong mga scooters ng Suzuki. Unahin na po natin yung presyo. Ngayon pong July 23, 2026, ang price update po nitong dalawang motorsiklo. Dito po ito sa Don Phillips Marketing Corporation. Unahin lang po natin dito sa Bergman 15. Nasa 168,100 po ang cash price. At dito naman po sa Bergman EX 125, 96,500 pesos. So nasa 71,600 pesos po ang price difference nitong dalawa. So yun, alamin natin yung pagkakaiba nila dahil malaki-laki po yung diferensya. Biruin nyo, parang halaga na ng isa pang motor. Kung installment nyo naman po kukunin, unahin lang natin dito po sa Bergman 15, 16,600 po ang down payment. And then sa 12 months, 17,316. Sa 18 months po, 12,752. Sa 24 months po, 10,416. Sa 36 months po ay nasa 8,206. Okay, dito naman po sa Bergman EX 125, 9,400 po ang kanyang down payment. 10,085 pesos sa isang taon po. 7,447 sa 18 months. 6,099 sa 24 months at 4,822 sa tatlong taon. Mga interesado, ayan po ang kanilang requirements. Screenshot nyo na lang mga riders. Okay, meron pala silang 200 pesos na rebate kapag update tayo magbayad. Okay, sa looks at forma, talagang medyo lamang dito sa Bergman 15 dahil meron po projector light dito sa gitna. Kaya mas malakas po ang liwanag dito, lalo't LED na yung mga turning signals, ang taas ng pwesto. Pati po yung DRL, maganda rin. Kaya sa headlight assembly, panalo itong si Bergman 15. Pero dito naman po sa Bergman EX 125, kakaiba rin naman. Nakaangas itong naka-chrome na garnish dito po sa front. Naka-full LED na rin. Wala nga lang po siya projector lamp. At sa DRL naman, no problem, meron din siya ditong maliit lang.
At yung kanya pong turning signals, bulb po ang ginamit. Nandito naman po sa pinakaharap, gitnang pwesto, kitang-kita rin naman. Naman po sa tail light, proportion naman po pareho yung kanilang mga sukat. Naka-bulb din po sa turning signals. At naka-LED naman po dito sa tail light stoplight. Ayan, meron din siyang naka-chrome dito na garnish. At dito naman po sa Bergman 15, ayan, magkakasama na po siyempre yung kanyang stoplight, tail light. At nakabukod po yung kanyang turning signal na flexible. Of course, LED rin po yan. Pareho po silang merong windshield na naka-fix. Naka-tinted po na medyo makapal na visor dito po sa Bergman 15. Clear visor naman po dito sa Bergman EX125. Non-adjustable din po yung mga rider. So yan, pwede tayo magpalit. Oh. Kita nyo naman yung kanyang mga bolt. Compare lang po natin yung kanilang mga front tire. Dito po sa front tire ng Bergman 15, ang sukat niya ay 110 by 80 by 14. And then CST tire po to na tubeless. And then syempre naka-mag wheels na rin po na flat black lang yung kulay. Wala nang decals design or graphics design dito sa mag wheels. At dito naman po sa Bergman EX, syempre yung size po niya ganun pa rin, 90 by 90 by 12. And then MRF na tubeless. And then may pagka-bronze din po ang kulay ng kanyang mag wheels. Sa front suspension naman po, telescopic fork pareho. Meron nga lang pong rubber boot cover dito sa Bergman 15. Pagdating naman po sa braking system, lamang si Bergman 15. Okay, pareho po sila naka single disc na meron pong dual piston caliper dito po sa Bergman 15. Single piston caliper naman po sa Bergman 125 na EX. Meron na rin po itong dual channel ABS. Meron din po itong traction control system. Meron naman pong combi braking system dito sa Bergman EX. And then 100 by 80 by 12 naman po ang sukat ng gulong ng Bergman EX dito sa likod. So yeah, malaki na yung kanyang wheels. Size 12 na rin. Suspension naman po sa EX, single sided shock na naka-drum naman po sa rear brake. Dual shock naman po dito sa Bergman 15. At ito maganda, meron po siyang sub-tank na naka-invert. Naka-single disc and single piston caliper. And of course, meron na rin po itong ABS. 130 by 70 by 40 naman po ang rear tire dito po sa Bergman 15. Pero sa akin, mas panalo po ang stock na muffler nitong Bergman EX 125. Ayan, napaka-futuristic. Balot siya ng heat guard. Plastic lang po ito pareho. Maganda yung kanyang design, di ba? Pero dito naman po sa Bergman 15, okay din naman. Balot din po siya ng heat guard na metal, combine po sa plastic hanggang dito sa tip. At maganda, mas naka-upright po ang position ng muffler. So okay na okay ito sa bahaan. And then isa pong trademark ng Bergman scooter, malalaki po yung kanilang mga rear fender. Kita nyo, ang lapad oh. Mas mahaba nga lang po dito sa Bergman 15. Meron pong reflector dito sa kabitan ng plate number. Dito po ito sa Bergman 15. Wala naman po dito sa Bergman EX. Black na medyo malapad po ang grab bar dito sa Bergman EX. And then top box ready naman po ang bracket dito sa Bergman 15. Anyway, dito naman po sa Bergman EX, marami ako nakita online na bracket para dito. Pwede tayong magpalagay ng box. And then dalawa po ang starting option natin dito sa Bergman EX. Meron pa rin po itong kickstart, bukod po sa electric starter. At wala naman pong kickstart dito sa Bergman 15. 800 ml po ang engine oil capacity ng Bergman EX at 900 ml naman po ang engine oil capacity dito sa Bergman 15. Pareho pong 50 ml lang ang kanilang gear oil capacity. Pareho pong may kill switch sensor yung kanilang side stand. And then sa footrest, aluminum po na walang rubber dito sa Bergman EX. At dito naman po sa Bergman 15 may kasama siyang rubber at mas malapad po dito. And then Bergman EX lang po ang merong gulay board. Ayan, malapad po. And then pwede pa tayong mag-extend ng ating mga paa. Ayan, hanggang dito sa likod. Dito naman po sa Bergman 15, mahaba rin po yung extension sa footboard. Sa upuan po, parehong makapal yung kanilang seat cover. Two-tone nga lang po dito sa Bergman EX, black and brown. At dito naman po sa Bergman 15, pure black po siya na meron pong kulay white na stitch. And then yung shape niya, yung tabas ng foam, maganda po dito sa Bergman 15, malalim. Okay, dito naman po sa Bergman EX, malalim din naman po mga riders. At halos pareho lang sila ng lambot ng upuan. Sensya na katatapos lang umulan kaya medyo basa po. Dito po sa Bergman EX, medyo mataas po yung kanyang seat height. Nasa 780mm at nasa 160mm naman po ang ground clearance. At ang curb weight naman po nito ay nasa 112 kilos. Dito naman po sa Bergman 15,
Nasa 760mm lang po ang kanyang seat height. And then meron po itong ground clearance na nasa 135mm. At mabigat po sa curb weight itong Bergman 15. Tumitimbang po ito ng 150 kilos. So mas mabigat po ng 38 kilos itong si Bergman 15 sa Bergman EX. I-check na po natin yung kanilang mga underseat storage. Mas malaki po ang underseat storage dito sa Bergman 15, nasa 25 liters. At dito naman po sa Bergman EX 125, 21.5 liters lang po ang kanyang capacity. So magsukat tayo ng helmet ha. So ayan, tanggalin lang natin itong laman. Dito po sa Bergman EX, pumasok naman itong ating full face helmet. Kaya lang, hindi kayang isagad po. Hanggang ganyan lang siya. So, obviously, hindi po pasok dito ang isang full face helmet. Large lang po ang size nito ha. So, lalo na kung yung malalaki pa. Anyway, maglagay tayo ng top box bracket para sa ating helmet. Dito naman po sa Bergman 15. So, ganun din po. Makitid po kasi siya. Hindi natin siya maisagad pa na maipasok. So, ayan po. Malaki masyado ang full face. Siguro yung mga half face, yung mga nutshell, pasok na pasok po dyan. Dito po sa Bergman 15, meron siyang charger dito sa loob. Ayan, type C mga riders. Ayun no. Tanggalin lang natin ha. Ayan, dito na rin po yung pwesto ng kanyang battery. Dito sa Bergman EX, wala na po ditong kabitan ng mga tools. Dito naman po sa Bergman 15, meron po siya. Ayan, pwede tayo magsingit dito ng kanyang basic tools. Hindi kita. Ayan. Sa fuel tank capacity, dito po sa Bergman EX 125, nasa underseat po yung pwesto ng gas tank. So dito po meron itong 5.5 liters. Sa fuel consumption, panalo tayo dito sa Bergman EX 125. Ayon po sa World Motorcycle Test Cycle or yung WMTC method, ito po ay merong 56.8 kilometers per 1 liter. Pero syempre depende po yun sa riding habit natin, sa bigat ng rider, pero average po yan 50 kilometers per 1 liter. Panalo pa rin po. Then sa top speed, ayon po sa mga nakagamit, 90 to 95 kilometers per hour. At nasa 8 liters naman po ang fuel tank capacity dito po sa Bergman 15. Meron po itong fuel consumption na nasa 43.6 kilometers per 1 liter. And then 115 kilometers per hour sa top speed. Wala naman pong utility hook dito sa Bergman 15. At meron pong dalawang hook dito sa Bergman EX. Ayan sa gitna at dito sa ilalim ng upuan. Ayan, may lock pa siya at foldable. So tamang-tama, pag mamamalengke tayo, marami tayong may kakarga. Dito naman po sa Bergman 15, meron siyang pocket dito sa left side. At nandito na rin po yung isa pang charging port na Type-C ready na rin. Okay, pasok naman po dyan ng mga 2 hanggang 3 cellphone. Ganun din po dito sa Bergman EX, nasa left side yung extra bucket na may cover. At USB type ready naman po yung kanyang charging port. Malalim din naman po yung kanyang pocket dito. Kasya rin po mga 3 cellphone. Then may extra pa pong pocket dito sa right side, dito sa Bergman EX. And then disusi pa rin po syempre yung kanyang ignition na meron pong shutter key. At dito naman po sa Bergman 15, okay, naka-smart keyless system na po yung kanyang ignition. At nandito rin po yung button ng fuel and seat. High-tech na rin po itong ating intelligent key. May start na natin, may lalak and unlock yung ating scooter. Kahit hindi natin kinukuha sa bulsa yung ating remote control. Basta nasa tamang distansya lang po tayo. Meron din po itong answer back function in case na malimutan natin kung saan tayo nagpark. Tutunog at iilaw ang ating scooter. At ang pinaka-importante sa lahat, meron na rin po itong anti-theft alarm para sa mga makakatiang kamay. Magliligalig po ang scooter na to once na hinawakan natin. Sa instrument panel, unahin lang po natin dito sa Bergman EX. Nandito po yung control or mga button ng ating panel. Ayan, dito sa may tabi ng screen. Pero hindi po siya colored. Bali yung standard na LCD display lang po. At naka TFT color display naman po dito sa Bergman 15. Ang maganda po dito sa TFT display ng Bergman 15, meron po siyang day and night mode. So kahit madilim or maliwanag, araw o gabi, nag-a-adjust po yung kanyang kulay, nai-invert yung kanyang screen para sa mas maliwanag na display. Sa mga switches and button po, dito po sa Bergman 15, andito sa harap, magkakasama na po yung high beam, low beam, and then passing light. And then dito po, meron siyang hazard lamp. Ito, itong kulay red na button. Turning signals, and then horn. And then dito po yung control ng kanyang panel. Ito, meron po tayong up and down, back and okay. Okay, meron na rin po siyang stop and start system.
And then, electric starter push button. Dito naman po sa Bergman EX, ayan, high beam, low beam sign. Wala po siyang passing light. Turning signals. Off sa gitna. Horn. Electric starter push button. And then, stop and start system. And then, sa engine specs, 4-stroke, single cylinder, 2 valve pareho po, single overhead cam. Liquid cooled dito po sa Bergman 15. And then, air cooled naman po dito sa Bergman EX. Pareho pong fuel injected, 150cc dito po sa Bergman 15 at 125cc dito naman po sa Bergman EX. Dito po sa Bergman EX 125, meron po itong max power na 8.4 horsepower at 6,500 RPM and 10 Nm of torque at 5,000 RPM. Dito naman po sa Bergman 15, may max power po ito na 14.2 horsepower at 8,500 RPM and 14.2 Nm of torque at 6,500 RPM. Okay, bago po tayo matapos, pakita ko lang po yung mga available units dito po sa Don Phillips Marketing Corporation. Ngayon pong July 23, 2026, meron po silang Suzuki Raider Pro 150. Okay? Katabi niya po, itong kulay puti na Honda Navi 110. And then yung latest po ng MIUI 125. And then carb type po ng Suzuki Smash 115cc. And then version 4 po ng Honda Click 125. Ito po yung standard. And then meron din po ditong Suzuki Smash 115cc na naka-mags at disc brake. And then Honda Beat Premium 110cc. And then of course Honda ADB 160. Meron din po sila ditong Honda Rebel 500. At meron din po sila ditong Gixxer SF 155. At Yamaha XSR 155. Kung interesado po kayo sa dalawang scooter na to, pasyal lang muna ako dito sa Royce Group, Don Phillips Marketing Corporation, Santa Cruz, Laguna. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.